Akong mag-share ng aking screen kasi po para lang may ano lang po tayo, ano po, para lang may hmm, guide po tayo. May babasahin lang ba para po hindi tayo malungkot. No, naintindihan ko yung tayo malungkot. Ang ibig ko sabihin may reference lang po tayo dun sa topic po, ano, may susundan. Yan. Kasi naano po ako dun po sa ano sa spare time na wala naman po akong ginagawa kanina. So para maging productive po tayo, ano po sa para sa Lord. Ayan. Tuloy-tuloy na natin ang gawain. Ayan. So dito po ano makikita natin, ayan, nakikita po paano po ha? Pa Amen, amen. ano lang po pag nagpa-fluctuate yung signal ko. Ayan, hallelujah. Sa Matthew 7, sa Matthew chapter 7 verse 15 to 20. Ayan, dito po matutunghayan natin ano ang dalawang sabihin na nating face ng tao. Poker face, ayan, sorry naman sa term. So dito po ano, binagyan ko po siya ng title na The Mask. Bakit kaya? Ayan. So ang title ang pinaka-title po ano ng chapter na ito is the True and False Prophets. So sino po? Who among you have seen a mask before? Siguro naman lahat po tayo no, mula nung bata tayo. Ayan, nakakakita na tayo ng mga maskara, 'di ba? Nakakakita na tayo ng mga ginagamit sa mga party, ayan, sa mga theater, ano po, sa mga, kung nakadalo na po tayo, dun sa mga kids party, yung mga clowns, ayan, gumagamit po sila ng mga mask. So, dito po, every mask has different faces. Sabi po niya, but we can tell what is the character behind that mask. What is the character of the person behind that mask? So, ibig sabihin, nakikita lang po natin ano, yung panlabas. For example, yung maskara, masaya, malungkot, mysterious, 'di ba may mga gano'n, merong mga nakakatakot and many more. So sa atin po ano, sa usually na nakikita natin outside, ano po sa mga party ganyan, sa mga pinupuntahan nating mga pagtitipon, may mga maskara silang suot para hindi natin sila makilala. Ano po, para hindi natin makita kung sino yung dumalo, kung sino yung mga kasama natin sa party na yun kasi nga po nakamaskara, lalo na yung mga prestige na ano, na mga party, kung mayayaman, yan, mahilig po sila sa ganong party. Nagdadala po sila ng mga maskara. Pero hindi po sila mga normal lang na maskara, mga ano sila, may mga presyo din. Talagang inaano po yun, kinokolekta nila yun. Ginagamit nila yun every party lang na. Anyway, so sabi dito, um, true and false prophets. Ano po bang ibig sabihin ng false? Dito po, ano, bibigyan lang po natin ng ano, dadaanan lang po natin. So, when we say false, syempre, incorrect, wrong, ganyan. Di po ba? Pinaka mababaw na maiintindihan natin is mali. Ano po, untrue, ayan. Wrong, madaling terminology na pwede po natin gamitin. When we say prophet naman, ano po, a person regarded as an inspired teacher. Ayan, highlight po natin ha. Teacher or proclaimer of the will of God. Uy, meron palang false sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. So, tignan po natin ano. So, syempre po ang true, ito po yung mga tunay. Meron din naman, madami naman din po ang mga tunay. Sabi po sa um, Matthew 7 verse 15, watch out, sabi po dito, watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. So, basahin po natin sa Tagalog. Sabi niya, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. So, malapit sila sa inyo na nagdarami tupa, ngunit sa loob ay mababangis na lobo. Una pa lang po, ano, aray. Actually, lahat naman po tayo dumaan sa ganitong sitwasyon. I include myself po ano sa sitwasyon na to dahil noon nang hindi pa tayo nakakakilala sa Lord, everyone naman po ano naging sabihin na natin parang sa pag may halalan yan, 'di ba? Mga sinasabi nilang balimbing, mga sorry po ano, mga ganyan, 'di ba?
Siyempre tayo bilang hindi pa tayo nakakakilala sa Lord, it's easy for us to commit the sin eh. It's easy for us to do such things na hindi natin pinag-iisipan. Ano po, parang palagi tayo dun sa kung saan tayo convenient. 'Di ba? Di bali ng mali. Eh, convenient para sa'yo eh. 'Di ba? May mga ganon. So, dito po sinasabi, mag-ingat daw tayo doon sa mga taong lumalapit sa atin na parang sheep sila, pero ang totoo sila ay mga wolves. Ano po ba ang karakter ng sheep? Siyempre, alamin naman natin, bakit nasabi na ganito? So, ang karakter po ng isang sheep kasi, ito po ano, ang karakter po ng pinakamagandang karakter ng isang sheep is napaka-gentle niya. Ang isang sheep po is uh, domesticated. Ang ibig po sabihin ng domesticated, madali siyang pasunurin. Pwede siyang alagaan, pwede silang gawa ng poultry. Ayan, madali po silang pasunurin. Ayan, no? Pwede ihalo sa tao kasi ano po sila, harmless. No? Napakaganda po. Ano, kung tayo pala ay mga sheep, ano po, at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ayun po pala yung character natin. Pero kung tayo ay isang wolves, ano po ba ang karakter ng isang wolves? Ayan. Marami pong negative actually characteristic ang isang wolves. Ito na po dito, such a being associated with evil. Ito po ang terminology po ano ng pagdating po sa biblical. Po, associated with evil, sin, ayan, greed, and destructiveness. Naku, ganun pala ang mga wolves. Kaya pala hinalintulad dito, ano po, nakahalintulad yung mga false prophet na parang isang lobo. So sabi po dito, wolves have been feared as a symbol of death, lust, or destruction. So ibig sabihin po pala, sa pamamagitan ng pagsasalita natin ng hindi totoo, ano po, sa pagsasalita natin ng totoo nga, pero mali ang layunin natin, nagiging false prophet po pala tayo. Ano po, ang sinasabi kasi noon ng Panginoon, pag siya ay umakyat na, diba, kung nabasa niyo na po, pag siya ay umakyat na, siguradong may mga magkakalat. Ano po, nasisira dun sa kalooban niya, sisira dun sa mga salita niya at babalik ta rin yung mga katotohanan kung ano po yung nakasulat sa Biblia. Sinabi yan ng Panginoon. So, bakit po kaya tinitle ko na mas itong usapan, ito pong topic na ito? Kasi as we can see po, ano, sabi ng salita ng Lord, there is some of Christians are not true. Hindi po ba? As our naked eye sees, yung nakikita daw po ng appearance, yun lang ang madalas na pinaniniwalaan natin outside appearance. Like the way they dress, they speak, ano po, they act, and the way they interact with others. So ito po pala, ano, yung pagsasalita natin, pagdadamit natin ng maganda during church, ayan. Siyempre, magdadamit tayo ng maganda. Pagsasalita daw po ng maganda, siyempre, maganda sa pandinig. Hindi po ba? Pakikipaghalubilo ng maganda. Ano po? But then, dun pala sa likod ng pakikipag kapwa-tao natin ng maayos, there is something on it. Ano, either, ano po, ito po, kung sisiriin po, may mga tao, maamo nga naman ang muka. Ano po, maamo sila. Mahinhin, magalang. Ayan, sabihin na natin mga magagandang matalino. But then, kapag nakasama po natin unti-unti, sometimes, nakikita pa rin po natin yung mga, hindi nila ma-hold, ano po, na mga ugali. Hindi nila makontrol ng mga sarili. Even po, ano, sa mga pastors na, may narinig po ako, no, pagdating sa tithes, or pagdating sa love gift, parang ang nangyayari po kasi, meron daw pong pastor na ang gusto niya, pag nag-tithes yung mga sinasakupan niya, agad 1 year. Ala, 1 year. Paano nakakasiguro yung ang pastor na ito, na sa loob ng isang taon, hindi mawawalan ng trabaho, itong hinihingan niya ng isang taong tithes. Diba? May mga ganun, example. Example po, ano, may mga leaders naman na sa pilitan. Diba? Sa pilitan, kung mag-ask ng ibibigay. Di ba? May mga ganun po eh. So, dito po hindi lang naman nagre-refer ito sa mga
pastors and leaders, meron din naman pong mga members na minsan talaga, ano po, nagkakaroon din naman tayo ng um, hindi magandang gawain pagdating sa mga kapatid. For example po, sorry for this, sa pakikipag-usap na lang po. Minsan kasi hindi natin kayang saktan yung kapatid natin. Actually po, yung pagsasalita po kasi ng hindi totoo, yung pagsasalita or pahihindian mo yung mga bagay na totoo namang nanggaling sa'yo, nagiging false prophet na po tayo. Nagiging sinungaling tayo. No, at saka po tayo magsasalita ng salita ng Diyos, di ba? Kainam. Kaya, sinasabi po talaga dito, napapansin talaga dito, na yung character talaga na-identify, naka-classify dito yung character ng isang tupa at ng isang wolf. Ano po? So, nakikita po natin, may mga pastors din naman po na ginagamit yung pagiging pastors nila para lang mapasunod yung mga members dun sa gusto nila. Dito ba? May mga members naman na sobrang nakikipag-close lang para makita na mas mataas sila dun sa mga kapatid na kasama nila sa church kasi gusto din nila ng posisyon. So nakikita po natin, no? Nakikita natin yung mga nasa puso parang hindi na naka-align dun sa gusto ng Panginoon. So, sabi po sa gawa, sabi po sa gawa, sa gawa 20:29. Ito po. Sabi po sa Acts 20:29-30, yung King James Version po, For I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Ito po yung sinasabi na pag ang Lord umalis na, umakyat na, talaga naman. Also from among ourselves, men will rise up speaking perverse things to draw away the disciples after themselves. Diba? Ililigaw po tayo. Kaya hindi na po sa atin, hindi na lingid sa atin na may babala ng ganito ang Panginoon. Basahin ko po sa Tagalog. Sapagkat alam kong pagkaalis ko'y may mga tagapagturo riyan na katulad ng mga lobo na papasok sa inyo at sisira sa inyong grupo. Amen. Darating din ang panahon na may magtuturo ng kasinungalingan mula mismo sa inyong grupo at ililigaw nila ang mga tagasunod ni Jesus para sila ang kanilang sundin. Kaya mag-iingat kayo at alalahanin ninyo sa loob ng 3 taon. Walang tigil ko kayong pinapaalalahanan araw at gabi ng may pagluha. Sabi po, ganun na lamang kung ang pagmamahal ng Lord sa atin. Po? Mapalad po tayo kasi may mga paalala ang Panginoon agad. Hindi yung basta-basta lang dumadating sa ating buhay. So nakita po natin may mga darating talaga na magliliko sa katotohanan like yung ibang, ayan, hindi naman po natin inasagasaan yung may respeto pa rin naman po tayo doon sa religion nila, but then nakikita po natin yung pagdi-display na lang ng mga sinasamba nila, yung mga pagpuprosesyon, yung pagdunubina na sinasabi nila pero may mga rebulto silang isinasayaw, di ba? Which is alam naman po natin na hindi naman yun humihinga. Hindi naman yun sila sasagutin sila. Parang wala lang. Bakit nila sinasayang yung panahon nila sa paggagawa ng mga ganitong bagay? Yung pananakit nila sa sarili nila, feeling nila, yun talaga ang nakaka-glory sa Panginoon. Yung mga katuruan bang ganito? At may nagsasabi pa po na si Jesus Christ, hindi Lord, siya ay isang guru lang. May religion na ganito ang sinasabi. So kung tayo po, hindi rooted sa salita ng Diyos, pwedeng maniwala tayo sa mga bagay na ganito. Kung pwedeng maidala nila tayo, maniniwala tayo. Kasi may mga magaganda pong mag-explain Kuhang-kuha nila ang kiliti ng isang tao kapag in-explain nila. Kasi nga po, gamay nila yung mga ganitong katuruan. Yung babalik nila yung katotohanan. So kung makakarinig po tayo ng mga katuruan na hindi natin alam or hindi tayo familiar dun sa mga ganitong katuruan, talaga pong maliligaw tayo. Talagang marami sila. Pero dahil tayo po andito, nag-uusap sa salita ng Diyos, pinag-aaralan at ang gabay po ng mga pastors natin, nakikita natin, nalalaman natin kung ano yung totoo. Pero but then ang hirap pa rin po na magsalita ng diretsahan sa kanila na ganito ganyan kasi nga po ayaw ng Panginoon na nakikipag-away tayo, nakikipag-debate tayo pagdating sa kanyang mga salita. Kasi alam na alam ng Lord
Hindi po tayo makakakuha ng soul pag tayo ay sugod ng wala namang, ano po, kino-consider dun sa pagsugod natin. Kung wala po tayong makukuhang tama dun sa pagsugod natin, wag na lang. Ano po, kung wala tayong makukuhang souls, wag na lang. Ano po, ipag-pray na lang muna natin at gagawa naman ng paraan ng Panginoon para po, makuha natin sila. Kung kalooban ng Lord pa rin ang magaganap. So sabi po dito, so sinasabi po sa salita ng Lord na may mga um, mas naniniwala talaga po na si Lord, kasi may tinanong po ako na na actually po magbabanggit ako, kinausap ko yung isang iglesia, sabi ko, paano niya nasabi na si Lord ay hindi Diyos? So, ang explain po kasi sa akin, bumaba daw siya, nagturo daw siya, anak lang siya. May Diyos Ama pa rin. Yun po kasi ang inaano nila sa akin. Okay. Tapos ang sabi nila, meron daw nung namatay daw siya, umakyat daw siya sa langit, naupo sa kanan ng Diyos. Anak lang siya. So, ang sinasabi po nila is Diyos Ama talaga. Wala talagang Jesus Christ. Jesus Christ is just ang guru daw siya. Tabi, yun lang. Hindi siya Diyos. Sabi ko, okay. So, naano ko na po, nakuha ko na kung bakit ganun sila ka-eager na sabihin hindi talaga siya Diyos. Kasi sa pinaniniwalaan nilang, may mga verses po silang binigay sa akin. Pero kung babasahin naman po na buo yung chapter, hindi naman yun ang tinutumbok ng sinasabi nila. Kaya sabi ko, kung talagang ang nakikinig sa kanila, kung talagang ang mga kinakausap nila is mababaw sa salita ng Lord, talagang makukuha po nila. Totoo po yun. Maililigaw nila. Aalis sila sa pagiging born again Christian. No? So, ang dami po palang struggle ng isang Kristiyano. Once na tayo po ay hindi talaga nakaangkla sa salita ng Diyos. So, katulad po sa mga churches, no? May mga kapatid din po na nagkakabahabahagi. Hindi po natin mawawala yung pagkabahabahagi. Nagkakaroon na rin ng mga bagay na hindi pagkakaintindihan. So parang pagdating sa mga pagsasalita, talagang nagkakaroon po kasi yung pagsasalita na lang ng hindi tama, talagang considered po tayo ng false prophet, lalo na kung tagapagturo tayo ng salita ng Diyos. No, ang hirap po talaga actually ng ganong sitwasyon. Alam mong may nasasabi ka sa kapatid mo, basta tayo ka sa pulpito, sobrang ang hirap. Kaya wala naman po tayong magagawa kundi humingi ng tawad sa Panginoon. Talaga. No? Inuhod natin. Yung paghingi talaga ng tawad ang kailangan. Huwag pa kumbaba. At kung kaya natin kausapin yung kapatid na nasaktan natin, bakit hindi? Di ba? Ano bang sinasabi ng Lord? Yung mga taong binababa nila, lalo niyang itataas. Kaya wala naman pong mawawala kung sa kapatid natin, lumapit tayo. Di ba? Wala namang mawawala kung aaminin mo yung pagkakamali mo. Huwag ka lang lumitaw bilang isang peke. Di ba? Isang peke para sa Diyos. Huwag lang tayong tumayong peke. Kasi ang hirap po kasing um, panindigan talaga na isa kang Kristiyano, anak ka ng Diyos, pero 'di ba may mga ugali pa talaga tayong hindi natin natatapyas. Kasi nga ayaw mo natin ipatapyas sa Lord. Huwag po kayo mag-alala. Bago ko po binigay ng Panginoon, tinamaan na po ako kanina kasi may mga inaamin ko po hindi naman din ako ganon, um, dahil nagsasalita ako dito, ako ay malinis. Hindi po. Kasama po ako sa mga pagtuturong ito at inaamin ko, tahasan sa harap ng Diyos na may mga ganito po akong pagkakamali. At willing po ako na tumanggap ng pagkakamali ko. Kung may problema po, ito, mga ganyan, wala pong problema sa akin. Ang pagtutuwid po ay tinatanggap ko. So dito po, imbis na i-spread natin ang love, intindihin natin ang isa't isa. Kapag kasi narinig natin yung ay si ganito, si ganyan. So nagkakaroon po ng alliance. Ang mahirap po kasi minsan talaga pag ang alliance medyo lumawak na, mahirap na pong kontrolin. Even pastors and pastoras mahihirapan pong magbalanse sa ganyan. Kaya wag nating hayaan na maging isa tayo dun sa mga false prophet. Maging parang ang terminology po kasi ako noon, may nakarating din po sa akin pero hindi ko na pinansin. Ang tawag nila sa akin ipokrita. Before pa po ito 2 years ago, tinawag po akong ipokrita kasi I was in sin and then nagsasalita daw ako ng salita ng Lord. That's why I shut my mouth. I'd rather to
put space. Kasi doon sa distance na yun po ang nagpa-realize sa akin doon sa mga bagay na nagkakamali ako. I admit na doon sa distance na yon na ginawa ko, pinarealize sa akin ng Panginoon kung saan ako nagkakamali. Tama naman na may mga bagay po talaga na kailangan i-rest mo, i-set aside mo. Hindi mo pwedeng ipilit hangga't andun ka sa peak ng sitwasyon. Ang ibig ko pong sabihin, andun ka sa kainitan ng sitwasyon, huwag nating ipipilit sa ibang tao yung mga bagay na kahit na nasa puso mo sinasabi mo, kasi madalas po ang puso, mandaraya eh. Kaya kahit alam mo sa sarili mo na tama ka, no? Minsan ang ibang tao ang nakakakita. Akala mo lang yun, tama ka. Pero ibang tao ang nakakakita. That's why, ang ginawa po ng Panginoon, dinistansya niya muna ako, binigyan ako ng pagtuturo ng Lord, ng realization, inilublob ako dun sa place na ako lang talaga ang nakaka-feel na ganun pala pag malayo ang Lord sa'yo. Hindi mo siya mararamdaman. Even yung mga dating bagay na nararamdaman ko dahil naging malapit ako sa Lord ng mga panahon na yon na wala po. Kaya nga sabi ko, nagigrip talaga ang Holy Spirit, pero hindi siya umalis sa'yo. Lumalayo lang po siya, lalo na pag nasasaktan siya. At nalalapastangan natin siya. Pero hindi po umaalis ang Holy Spirit. Dumidistansya lang po siya, lalo na pag nasa kasalanan tayo. Ako po, 2 years ago, yun ang pinaramdam sa akin ng Panginoon. Kasi naging ipokrita din naman ako. Diba? Nung marinig ko po yung salitang ito, talagang nasaktan ako. Pero, ang sabi ko nga, Lord, hindi naman ako ganun eh. Kaya mo kong baguhin. Time will come. Lahat ng narinig ko, gagamitin kong stepping stone to change my life, to change myself, to have changes in everything. So sabi ko nga po, hindi lang po kayo na nakakarinig kasi sinasabi ko, ang nire-rebuke ng Panginoon, hindi na una na po ako. Naranasan ko lahat po ito. Based po ito sa personal experience ko na naging false prophet din po ako ng mga panahon na hindi pa po ako ganun kalalim sa Diyos. Isa po ako sa naging huwad sa pagharap sa Panginoon kasi sino nga namang maniniwala sa'yo na nasa kasalanan ka at the same time naghahayag ka ng salita ng Diyos? Wala po. So, isa ka ring huwad na propeta. Amen po ba? So, kung titignan po natin, nagkakaroon po tayo ng maling intention. Kahit na ang gusto natin is magsalita ng salita ng Diyos, yun po kasing lumalabas mali talaga. No? Kung gusto mo na mag-glorify mo ang Panginoon sa buhay mo, bitawan mo muna yung mga kasalanan na meron ka. Sorry po, kung hindi naman na natin kaya sa ngayon, sige po, kausapin natin ng Lord, magpatulong tayo, dadating naman ng time na mababago po lahat yan. Kaya purihin ng Lord. So sa verse 16 po, sabi niya, makikita niya sila ng lubos sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Ang mga tao ba ay makakapitas ng mga ubas sa tinikan o mga igos sa dawagan. So ito po, isa pa sa malaking masakit. Actually po, masakit. Pero kung titignan po natin na ang salita ng Diyos, tinuturuan tayo bilang pagtuturo, hindi po siya masakit eh. Actually, masarap siyang pakinggan kapag ka ikaw ay willing na magpa-correct. Kung tinatanggap mo sa puso mo yung pagtutuwid ng Panginoon sa'yo, hindi siya masakit. Kung ina-analyze mo ng maayos ang salita ng Diyos, hindi po siya masakit. Huwag kang masasaktan. Huwag kang masasaktan. Ang gawin mo, magpabago ka sa Panginoon. Yun po ang maganda. 'Di ba? Hindi natin yan minamadali. Lahat naman nasa proseso. Lahat naman po dumadaan sa mga bagay na ganyan para mas maganda nga na madapa tayo, masugatan tayo mahilo-hilo ka sa pagbagsak mo kasi bakit? Para maintindihan mo na hindi 'yon ang gusto ng Panginoon para sa iyo. Na may plano siyang iba. No, tutulungan ka ng Panginoon na tumayo. Totoo po 'yan. Tutulungan niya tayo, wala siyang pinabayaan. Kaya lang, kailangan mong mapagdaanan yung mga bagay na i-allow niya sa buhay mo kasi yun ang magtuturo sa'yo. Hindi naman personally makakababa ang Lord para sabihin niya sa'yo, nagkakamali ka eh. Di ba, gagamit siya ng ibang tao, maririnig mo sa ibang tao, repeated words, di ba? Para lang maintindihan mo sa sarili mo na nagkakamali ka. So, makikilala daw po sila sa mga bunga. Ayan. So, ito po, pag sinabi kasing, ayan, pag nakita po natin, kung kabisado natin ang itsura ng isang mansanas, no, kahit wala yan bunga, alam mong mansanas siya. Alam mo, pagdating ng time, pag nabunga siya, mansanas siya. Pag nakita mo yung dahon ng saging,
Pag namunga yan, alam mong saging ang lalabas dyan. O, di ba? Sanga lang ang makita mo sa papaya or dulo ng dahon, alam mong papaya yan. Kasi imposible namang papaya ang nakatanim, mangga ang magbubunga. Di ba? Imposible namang saging ang tinanim, makikita mo, puro ubas ang lalabas. Di ba? Wala pong ganon. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, kung ikaw, ay namumuhay pa sa buhay mo dati, Kristiyano na po tayo ngayon, kung ang isang tao, ay nakatingin pa rin sa mundo, natural. Madaming maling gawain yan. 'Di ba? Tayo mga Kristiyano, napapansin po natin yung mga ganyan. Sila kasi, dahil hindi nila kilala ang Diyos, hindi nila alam ang salita ng Diyos, hindi nila yung napapansin. Basta ang alam nila, once na may mga bagay silang ginawa, for example, tumulong sila, points daw sa langit. Diba? Naririnig ko po yan eh. Tara, simba tayo. Magbawas tayo ng kasalanan. Hallelujah. Magbawas daw ng kasalanan. Ibig sabihin, talagang sinasadya na mag-iipon sila para may bawasan. Hindi yung binabawasan nila kasi ayaw nila sa kasalanan. Magkaiba po, Kasi yung mga hindi nakakakilala sa Diyos, nagbabawas lang daw ng kasalanan. So, ibig sabihin yung mga ginagawa nilang mali, sinasadya nila yon para makapag-ipon sila ng kasalanan. Pagdating ng Sunday, magbabawas na naman sila. Unlike po sa isang Kristiyano. Diba? As much as possible, tayo po, dahil alam na natin ang salita ng Diyos, tinuturuan tayo ng Panginoon araw-araw, nakakagawa man po tayo ng kasalanan, hindi na siya intentionally. Diba? Minsan, yung pag-init ng ulo natin, it's because, siguro may nararamdaman tayo, nasabay lang, hindi ko sinasadya, afterwards, nagsasorry tayo. Pero, pansinin niyo po, yung hindi Kristiyano, hindi mo yan masasabihan ng, mag-sorry ka na. Ay, hindi! Bakit ako magsasorry? Ako yung tama. Dapat ang sa kanya yun, maramdaman niya. O, diba? Yan ang mga Kristiyano. Yan tayo dati. Ito, aminado ako. Yan ako dati. Nung hindi ko pa kilala ang Lord. Pero paunti-unti po, tinapisan ako ng Panginoon sa mga bagay na ganyan. Salamat sa Diyos. So, ibig sabihin, nakikita sa bunga, kung ikaw, dito po, makikita natin kung anong puno ang tumubo, yan din ang magiging bunga. Kung ikaw ay tunay nakaangkla sa Panginoon, fruit of the Holy Spirit ang makikita sa'yo. No? Sa Galatians 5 po, mababasa natin yan. Andyan na yung pagpapasensya, andyan na yung nagiging soft-hearted na tayo, no? Andyan yung patience, andyan yung, di ba? Magaganda na yung nakikita. Kung makikita mo yung mga bunga natin talaga, no? Mga healthy bunga. Kung baga ang na-share nating vibe sa ibang tao is maganda na. No, nakakatulong na tayo doon sa kumbaga healthy living na meron tayo na i-share sa kanila. Pero pag nasa mundo pa po tayo, pero kung ikaw ay walang magandang gawa sa ibang tao, syempre, yun din naman ang babalik sa'yo. Diba? Do not expect na you will get a good treatment from others. Kasi sa mundong ito, na ginagalawan natin, what goes around, comes around. Pag pinili mo na mamuhay sa mundo, diba, kung ano ang pamumuhay nila dun sa mundo, yun din naman ang matatanggap mo. For example, nakipag-away ka, nung syempre hindi ka papayag na hindi ka makakaganti. Syempre, yung ginantihan mo, hindi na naman napapayag na hindi gaganti yun. So, magagantihan na lang kayo forever. Pero pag nasa Lord ka, agad kasi sinasabi natin, Diyos ang bahala. Diba? Ipag-pray ko na lang. So, andun po, yung calmness, yung peace of mind, yung puso natin na ayaw natin sa gulo, ayaw natin sa mga ganitong sitwasyon. Nakikita po naiiba talaga ang buhay ng isang Kristiyano sa buhay ng hindi kilala ang Panginoon. Di po ba? Kasi dito po sa mundong ito, actions speak louder than words. Kahit sabihin mo, mahal na mahal mo ang Diyos. Kahit sabihin mong salamat, Panginoon, sa blessings. Kahit sabihin mong pinupuri kita, Lord, sa buhay ko. Maraming salamat. Every time na magpasalamat tayo, actions speak louder than words. Pagkatapos mong sinabi yun, sabi nga, para ka lang nanalamin, pinalimutan mo, wala rin. Pero, katulad po ng sinabi ko, nasa proseso po lahat yan. Magpaturo lang tayo sa Panginoon, magpatuwid tayo. So dito po, hindi ka makakapag-disciple, o magkakaanak espiritual na may gawang mabuto kung ikaw mismo bilang leader ay walang kabutihan.
Ano po, syempre, paano mo i-share? Yung mga bagay na wala naman sa'yo. Paano mo sila tuturuan kung ikaw mismo, hindi mo naman yun nararanasan? Paano mo silang sasabihan kung ikaw mismo, ano po, hindi mo na itutuwid yung mga bagay na ganito? Di ba? Alam natin, yung mga leaders na um, yung growth nila, maganda. Yung growth nila is totoong fruit of the Holy Spirit. Pag sinabi niyo pa lang po yung pangalan, ang gaganda ng nasasabi ng mga members nila. Lalo na po yung mga hinahawakan nila. Pero once na ikaw, sa nakikita ng mga members mo, sinabi mo pa lang ang pangalan, nakasimangot sila. Ibig sabihin, there's something wrong. Ano po? Hindi, yung ang sinasabi nga na makilala mo. Ano po? Makikilala ninyo sila ng lubos sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Sa ugali, character, the way we respond in a situation. Ano po, kung paano tayo tumulong pagdating dun sa pagre-resolve ng mga bagay-bagay. Kasi ang talagang isang Christian na yung ano pong tawag dito? Yung mature Christian na, kahit po sa ang sitwasyon, wala po yung taranta factor, wala po yung kaguluhan sa mind factor, wala na po yun. Ang palaging meron sa kanila, sige, ipag-pray natin sa Lord, hingin natin yung ano ng Panginoon. Diba? Hindi sila basta-basta nagdedesisyon. Hindi sila basta-basta gumagawa ng hakbang. Kasi inire-rely mo na yan sa Panginoon. Pero ang isang, sabi nga nila, hindi pa ganon. Or baby Christian pa rin, ayan, andun pa rin tayo sa, pag may narinig tayo, ayan, galit tayo agad. Galit pa tayo dun sa nagmensahe. Correct po. Diba? Ako na naman ang pinapatamaan niya, hindi po, walang ganon. Ang salita ng Diyos kahit kailan hindi po natin mababago. Kung ano po yung narinig nyo sa noong panahon na tinuro itong topic na ito, ganyan pa rin po ang magiging katuruan. Magkaiba lang yung way ng pagde-deliver ng mga words, pero pareho pa rin yan. Pagtutuwid pa rin yan ng Panginoon. Kung nasaktan ka noong marinig mo siya at walang nabago sa'yo, maririnig mo siya ulit ngayon. Masasaktan ka pa rin kasi nga hindi ka ba nagbago. Hindi po ba? Kung sabi ko nga po, kung tayo ay mayroong stronghold, masakit ang salita ng Diyos. Pero kung tayo willing magpatuwid, hindi po siya masakit. Masarap siyang pakinggan. Kasi sa mga verses na ito, ano po, dito tayo naging matuwid, dito tayo naging maayos sa harapan ng Panginoon. So sabi po, kung ikaw ay mananampalataya at nakikinig ka lang at hindi sinasabuhay ang salita ng Diyos, wala pong paglago. Hanggang dyan ka na lang, kapatid. Ano po, kasi lahat ng bagay dapat hinahakbangan. Kung gusto mo ng resulta, hakbangan mo. Kung gusto mo ng pagbabago, tanggapin mo. Diba? And then, i-look forward mo yung changes sa buhay mo. Hindi yung nakinig lang tayo ngayon, oo nga, no, na-review ako, pero pag uwi po natin pareho lang, wala po talagang magbabago dyan. Diba? Pero kung gusto mo, nakikisabay na lang sa gawa ng mundo, doon ka na lang. Sabi nga ng Panginoon, pag maligamgam kayo, susuka kita. Kung talagang sa mundo tayo, piling natin, sa mundo tayo mabubuhay at wala tayong gustong eternal life, diba? Doon mo lang tayo sa mundo. Diba? Kasi kung sa mundo tayo namumuhay at sasabihin natin gusto natin magkaroon ng disciples, huwag na lang. May dadala pa natin sila sa mali. Amen? Maladagdagan pa natin ang sakit ng ulo ng Lord. Diba? Kaya kung babasahin po natin, yung po topic na ito, kung talagang titignan natin, malawak siya eh. Malawak ang ibig sabihin. Malawak ang nais iparating ng Panginoon. Pero ito po ang wisdom na pinagkaloob ng Diyos sa akin. At yun po ang naibababa ko ngayon sa inyo. Sabi po, maging ang mabubuting puno. Kung may nasasaktan po, may nasasaktan man ako, I'm so sorry. Inaano ko lang po, binabaybay ko lang po yung verse. Kasama po ako sa nasasaktan, wag po kayo mag-alala kasi makasalanan din naman ako. So dito po sa Matthew 7:17, sabi niya, likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Diba? Sabi po sa 18, a good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Napapansin niyo po yung cycle ng salita ng Lord, di ba?
talagang hindi po pwedeng magbunga ng masama ang mabuti. At hindi pwedeng magbunga ng mabuti ang masama. Sabi niya, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Naku, ang hirap pala. Ayan. No? So, tingnan po natin tingnan po natin yung picture. Without Jesus, with Jesus. Sino po bang may gusto sa black and white na buhay? 'Di ba? Walang direction. Ano? Hindi natin nakikita yung kung ano pa bang mangyayari sa buhay natin pag dito po sa kabilang picture, black and white na to, ganito lang ang gusto natin. Ayun po, ito po yung mga taong walang pangarap, no? Walang nais marating at walang balak baguhin ang kanilang sarili. Pero sa kabila po, napakasimple lang niya. Pero nakikita po natin, yung green leaves na to, ito po yung nagsisilbing mga nakukuha nating nutrients, or nakukuha nating sustain galing sa Panginoon. Kasi nga po, naka-anchor tayo sa Lord. Diba? Alin po ba yung mas gusto natin dito? Diba? Siyempre, dun sa with Jesus tayo. Diba? Sabi nga sa Jeremiah 17:8, katulad niya isang punong kahoy. Alam ko po, nung nabasa na ng lahat to, katulad niya punong kahoy na nakatagay sa tabi ng batisan. Nasa ano po ng daily devotion yan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito nanganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mananatiling lungtian ang mga dahon nito kahit hindi umuulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Diba? Kasi nga, nakadepende na tayo sa Panginoon. No, nakadepende tayo, lahat ng bagay, ina-anchor natin sa Lord. No, nakikita natin po patuloy tayong mabubuhay hanggang sa kabilang buhay pa rin tayo. Kasi